Ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi siya umasa sa CCTV dyan eh. Aba, ganon? Sabi niya, CCTV, baka hindi naman ako makuha dyan ha? Ganon. Tutukan nyo na lang ako ng camera. Sabi ni, nag-react si Eli Dumabok, mahal pala, 480 pesos pala ang kilo ng bronze mula po sa wire na mga yan. Oo, per mahal kilo. yan. Mahal pala per kilo Mahal niya. yan, oo. Ba? Ganun ba? Totoo yan, mahal yan. Parang yun ata si baka bayron daw po kayo, bumibili si Eli. Pagsama-samahin niya, nandiyan po sa Zamboanga. Eto, balikan ka na dyan. Ang sabi ni Pangulong Bongbong. Yung Pangulong Bongbong, na parang hindi naman ikinatuwa ni BP Inday Sara. Ba? Sabi ni BP Inday, bakit kailangan mo magpatutok ng camera? Hindi ba? Okay na yung CCTV. Ito pinag-uusapan po dito ay yung pagpunta ng Pangulo doon sa, matatanda mo yung mga sinunog na mga illegal drugs na nakumpiska? 9.6 billion worth of illegal drugs. Pero nga ang sabi natin, kanina umaga, ang pinakamalaking bulto niyan, mga nakuha sa karagatan. Sa karagatan, yes. Walang... Hindi po talaga operation. Ano yung nasabat, yung suspect. Walang mga suspect to ha? Wala. Nakita ng mga mangingisda, kung sino-sino, na palutang-lutang po yan. At sinumbong nila sa mga pulis, sa PDEA, sa Coast Guard. Kaya nasamsam po yung bulto-bultong droga na yan. Yun ang pinakamalaking porsyento dyan. Yun. Bilyon po ang halaga. Oo. So, noong isang araw pala, nagkaroon ng, kahapon lang yata, na yan ay sinunog doon sa bahagi ng Kapas Tarlac. Ang tagon, thermal pa ata ang ginamit. Kasi dalawa yung sunugan na yan, Tarlac, at saka doon sa may General Trias, Cavite. Pero ang sabi ni BP Inday, hindi ba? Bakit kailangan mo magpa-picture dyan sa pagsusunog na yan? Bakit kailangan mang... Pinuna ba niya yan? Ito. Pakinggan natin. Sige nga. BP. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Hindi kasi ito talaga photo op ba? Trabaho ito ba? Ayun, may kailan. Oo, di ba? Hindi para uso. Hindi daw dapat... Well, ako naman, in fairness, kung gusto ng Pangulo Di ba? At dahil dyan, may... Kasi nga naman, hindi pang karaniwan yung laki ng... madami nga naman, no? Kasi kung yan ay kumalat, maraming buhay na sisirain yan. Tama. At bilang Pangulo ng Bansa, sapagkat, di ba, ng kanyang termino, kasi yan ang magiging hamon sa kanya. Nung Duterte administration at pagpasok ngayon ng Marcos administration, biglang iniba talaga. Parang 180 degrees na pag-iba. Ang tawag nila ngayon ay bloodless war laban po sa illegal drugs. Sumagot ang Malacanang dyan. Nagsagutan pa. Bakit kailangan questionin yung pagpapopoto op niyan? Ganon? Gumising na nga ng maaga ang Pangulo. Diba? Kaya nga gumising na maaga para magandang dating sa kamera. Tapos gaganyanin pa. Pakinggan natin si Jose Claire Castro. Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang illegal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang illegal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan. At baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente
na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni si Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Ayun. Yun dapat, di ba? Naka-CCTV sila sa ginagawa ng Vice President. Then meron agad sagot, di ba? Totoo. Ay, pero ako ang napansin ko, Nelson, bukod doon sa mga magandang pinahayag ni Atty. Claire, ang ganda ng saya niya. Saya. O yung saya, mo, ilabas mo nga ulit direct. Kasi kulay yung, blue. ang ganda ng pagkaka-blue, tsaka yung kanyang, dito, yung alampay ba tawag doon, yung magkabila. O, kita mo? Ano yan? Pakpak. Hindi, ang ganda, Oo nga. Bumagay ng gusto. Auntie Claire, ha? Ayos ha. Blooming ha. Yes. Ay, pero parang dapat doon sa, hindi kayo dapat sa likod yung dalawang ano yan? Alampay. Oo, di parang ano yan, may pakpak sa likod. Ang ganda, di ba? Talaga na. Ang ganda, Ang ganda. Yun ang ako, nung tinignan ko yun, yun ang una ko napansin, pagka pinakinggan, bukod sa kanya mga sinabi, kasi tapos sa magkabilang gilid niya asul mula sa bandila at saka asul din, yun nasa kanan naman, doon sa, seal ng Office of the Press, PCO. Tsaka Ganda. makintab na parang alitap-tap. Oo. Sa laginto. Sa lagubo. Ganda. Ito naman ang sabi ng Pangulo, ha? Magsitigil kayo, sabi niya. Pinigil na ng Pangulo. Ayun ang sinasabi ko. Ang sabi niya sa kanyang latest Facebook post, na ipagmalaki na lang natin. Huwag na tayo mag-away tungkol dyan. Ayan. Ayun ang sabi niya, patuloy nating pinapalakas ang kampanya sa bloodless war on drugs. Sa pinakamalaking drug hole sa kasaysayan, libong-libong buhay ang nailigtas sa kapahamakan ng addiction. Ayan. Hindi tayo titigil sa pagpapatibay ng prevention, rehabilitation at pagpapatupad ng batas para masugpo ang kalakalan ng droga sa lahat ng antas at mapanatiling ligtas ang ating komunidad. Ayun. Oo. Ang sabi nila, ito ang dapat na kampanya laban sa illegal na droga. Hindi yung bloody. Hindi yung laging may patay araw-araw. Ang importante, maraming nahuhuli na droga. Pero ako naman kay BP Inday, ako hindi ko na dapat sinitay, hindi ko na pinuna yun eh. Naman, oo. Diba? Oo. In fairness kasi ano yan eh. Saka drug war din naman yan. Pareho naman yan ang kampanya din ng ama niya. Yes. At bago sa mga nakalipas na administrasyon eh. Di ba dati nga naalala mo, sino ba yun? Bagay, dati may pumuna rin eh. Yung mga kidnap victim na ipinapakita, at minsan dinadaluhan pa ng presidente. Di ba si Erap nga yung nare-rest yung kidnap. Sabi na, hindi na dapat ginagawa ng Pangulo yan, etc. Ano yan eh, strategy na isang Pangulo. Wala tayong magagawa. Walang problema dyan. At saka kung minsan siguro, sa advisor ng Vice President, kung minsan, pag kami ginawang tama naman ng Pangulo ng Pilipinas, sang-ayun naman niya, di ba? Pwede naman. Kasi wag mo lahat tinutulan mo. O kaya naman, wag ka na kumibo. Di ba? No comment ka na lang. Sabi tama, pareho lang naman kami ng yung tatay ko, yan din naman ang gusto. Pigilan ng illegal na droga. Magkaiba lang sila siguro ng naging kapalaran. In fairness, tunilada po ang dami niyan. Kung talagang yan ay, ang balita naman talaga, hindi naman talaga intensyon sa Pilipinas dalhin yan eh. Ganun ba? Kumalat lang sa karagatan ng Pilipinas na nakita dito sa atin. Yung mga yan. Yung shabu na yan. Hindi ko lang alam kasi sa ganyan kadami, aywan ko kung ganyan ba kadami ang consume ng Pilipinas, hindi naman siguro. Yan ang isa namang angulo na sinasabi ng ilan dyan. Na kaya daw ganyan kadami ang lulutang-lutang na siya sa dagat. Dahil bumalik na naman ang napakaraming user, ang market daw ay nagbukas na naman. Parang mga yung dating mga shabu Changi, shabu supermarket. Meron na naman daw, kaya marami na naman daw supply na pumapasok. Nakukuha. Pero ito kasi, again, sabi natin, hindi ito drug operation, anti-drug operation. Yun nga.
Kasi ang marami po dito, doon nga sa karagatan ng Pangasinan, Cagayan, na nakitang ano po, nasa dagat ng mga mangingisda. Iba naman, inireport po sa Coast Guard. Kaya po yan inasamsam. Oho. Kaya dalawa ang ano dyan ang magkabilang panig na nagsasabi, yan dapat, diba? Marami tayong nasabat ng mga illegal drugs. Yung kabila naman, yan ang katunayan na nagbalik na naman ng mga adik. Ayun. Kasi andyan na naman yung supply na malaki. Yun daw yung magkabilang ano niyan. Kasi, panig. alam nyo, mag-concentrate na lang tayo sa yung laban sa droga. Kasi kung sasabihin mo, kami magaling, sila magaling. Kasi lahat ng ito mga administrasyon, may kanya-kanyang paraan sa paglaban sa illegal drugs. Naging madugulan talaga, aminin naman natin ng totoo, sa panahon ni Duterte. Kasi nga, ang stand naman ng Pangulo Duterte, parang 4 o hanggang 6 na milyon na ang drug addict sa Pilipinas. Dami. Kung hindi ka naging talagang madugo ang kampanya, lalo pang dadami. Yun ang kanyang paninindigan. At hindi lang yun, Jen. Dapat makita rin natin na bukod dun sa madugo, mas marami naman ang nagpa-rehabilitate, di ba? Ayun, milyon, talaga milyon. Yung pila-pila, di ba, sa rehabilitation. Dahil nga natakot At saka iba talaga, marami din talaga, aminin natin totoo, marami talaga nagbago. Natakot talaga. Oo nga. Di ba? Oo. Aminin din po natin pangalawa pa, totoo din. Marami talaga mga opisyal ng gobyerno, doon nga, mga general pa. Ayun, yun, Diba? yun, tama. Oo. Na bisto na sila ay sangkot sa illegal drugs. O ano man ang kanilang pagkakasangkot dyan. Talagang, well, yun ang katibayan na talagang malala na po ang problema sa illegal na droga. Hindi pwedeng papatay-patay ang kampanya. Di ba? At ngayon, marami para bagang naghahanap-hanap pa nga Yung iba, di ba? Para daw lumamya Well, again, strategy po yan ng gobyerno Pulisiya no? Ang pulisiya ng dating Pangulong Duterte, ito ang kanyang kampanya laban sa droga. Ngayon po, nag-iba ang pulisiya laban sa illegal na droga. Wala tayong magagawa. Yan ang style ng presidente. Ang Pangulong Bongbong gusto niya matindi ang kampanya laban sa illegal na droga. Pero dapat bloodless. Walang dadanak ng dugo. Di ba? Well, yan naman po nangyayari. At ganun na nga po ngayon. At ito nga ba ay ang bloodless war na ito, Nelson, ay nagiging deterrent ba? Para ang mga tao ay huwag nang gumamit o kaya naman ay huwag nang ma-involve sa illegal drugs. Di ba? Yun ang ating... yan na itanong natin. Kasi nahuhulog doon sa dalawa yung kampanya sa droga Yun nga. Yung demand reduction tsaka supply reduction. Yung demand, yun, wala dapat Babylon, low supply and demand. Tapos yung supply reduction, matanggal din. yun. Yung supply naman, yun yung pagpasok ng droga sa ating... Yung demand reduction pala, yung may kampanya mo sa mga tao na huwag silang gumamit ng illegal na droga. Di ba? Kaya ngayon na sinasabi naman nung kabilang panig. Kaya maraming supply, kasi malaki ang demand. Malakas na naman ang demand. Bumalik daw yung demand. Anyway, sangkot nga po natin ang ating mga kabayan. Kayo po ang aming tatanungin. Ibaba mo ng konti. Mayroon tayong yabong doon sa doon sa ating prompter. May kurtina. May kurtina Ang ating magiging tanong, ito po, kumpiyansa ba kayo sa bloodless war campaign laban sa illegal na droga? Kumpiyansa po ba kayo sa bloodless war campaign laban sa illegal na droga? Yun, kung ang sagot niyo po opo, kumpiyansa ako dyan, matatanggal, magtatagumpay tayo dyan. Kung ang sagot niyo naman po hindi po ako kumpiyansa dyan, walang kinatatakutan yung mga drug addict na yan Di ba? Hindi naman kumikilala ng batas yung mga yan Lalo ko yung mga talagang lulong na lulong. B, hindi po. Atin pong Vox Populi, ito ang tanong kumpiyansa ba kayo sa bloodless war campaign laban po sa illegal na droga? Sabi ng ating mga reactors, B, hindi, palabas lang ginagawa nila. Malapit na kasi ang SONA, wala naman kasi nahuhuli. Naku po, Reggie Kabahit ng Iceland. Hindi po, kasi hindi naman po basta-basta paghuli sa drug war. Gilbert de la Cruz, Macau, China. Hindi po, Marites Bireyes, North Point, Hong Kong. Hindi po, lalong lumakas ang loob nila del bahay ng Lantaw, Hong Kong. Hindi po, ulit at uulit lang ang adik hanggat walang kinatatakutan. Reggie
Estinopo, Balanga, Bataan. Abi, hindi po. Need ng kamay na bakal, hindi weak leader. Kawawa ang mga inosenteng sibilyan dahil sa krimen gawa ng adiksyon sa droga. Resulta po ng ating Vox Populi sa tanong na, kumpiyansa ba kayo sa Bloodless War campaign laban po sa illegal na droga? Ang nagsabi ng opo, kumpiyansa po kami dyan, 4% lang. Naku po. Ang nagsabi ng hindi, 96%. Ba't ba ang tao ngayon parang gusto ata, ano? Hindi kasi... Wala ka natatakutan kasi, no? Halimbawa, sabihin nating bloodless. Pero may nahuhuling mga tao. Ayun, mga big kasi time kung, siguro. Tama. puro andyan lang yung mga droga, andyan pa rin yung mga nag-ooperate, diba? Yun na nga. Oo, mahirap yung ganun. Ay, nako.